Magandang gabi sa bawat isa muli. Night devotion tayo. At dito pa rin tayo sa chapter 30 ng Kawikaan. Verse 21 hanggang 33 yung ating babasahin. At yun, umpisa na natin. May 4 na bagay na yayanig sa daigdig. Ang aliping naging hari, ang isang mangmang na sagana sa pagkain, ang babaeng masungit na nagkaasawa, at ang isang aliping babaeng pumalit sa kanyang amo. Sa daigdig ay may 4 na maliliit na hayop, ngunit may pambihirang kaisipan. Ang langgam, sila'y may hina, subalit nag-iipon ng pagkain kung tag-araw. Ang kuneho, mahihina rin sila, subalit nakakagawa ng kanilang tirahan sa batuhan. Ang mga balang, bagamat walang haring sumusubaybay, ay lumalakad ng maayos at buong inam. Ang mga butiki, maaring hawakan sa iyong palad dahil sa kaliitan, subalit nasa palasyo ng hari at doon naninirahan. May 4 na bagay na kasisiyahan, masdan sa kanilang paglakad. Ang leong, pinakamatapang na hayop at kahit kanino ay di natatakot. Ang tanda ng magilas, ang kambing na mabulas, at ang haring sa harap ng bayan. Kung sa kahangalan mo'y naging palalo ka at nagbabalak ng masama, mag-isip-isip ka. Batihin mo ang gatas at may mantikilya ka. Suntukin mo ang ilong ng iyong kapwa at dudugo ng sagana. Guluhin mo ang iba at mapapaaway ka. At yun, pasensya na kayo doon sa aking pagbabasa ngayon kasi hanggang ngayon ay meron pa rin akong sipon at medyo makati pa rin yung aking lalamunan. Pero dahil sa Panginoon ay unti-unti na siyang gumagaling. At ang aking natutunan dito mula verse 21 hanggang 33 ay itong verse 25. 25 at itong verse 33. Batihin mo ang gatas at may mantikilya ka. So, yun. Ang mantikilya siguro ay sa panahon natin ay butter, ganun. At yun. Verse 25. Bagamat mahina ang mga langgam, sila ay nakakapag-ipon. So, sa panahon ng tag-araw, ng pagkain, at sana ganun din tayo mga kabataan. Nasa panahon na tayo pinag-aaral ng ating mga magulang, ay nawa yung mga bagay na itinuturo ng ating mga teacher sa paaralan ay nawa ay ating ipunin. Yung mga bagay na ating mga na-experience sa buhay ay ating ipunin upang gamitin yung experience na yon, yung mga mabubuting experience na ating nararanasan ngayon ay nawa yun yung maging encourage o maging motivation natin upang mas magsumikap sa buhay. Para maabot natin yung mga pangarap natin sa ating buhay, yung ating ninanais, at yung ating mga pinapangarap na ating makamtan bilang kabataan. Yun. Sana ay naunawaan nyo yung gusto kong sabihin patungkol dito sa verse 25.
At kung hindi nyo naunawaan, ay malaya po kayo mag-comment dito sa baba ng video ko. At itong verse 33, batihin mo ang gatas at mantikilya, magkakaroon ka ng may mantikilya ka. So, yun. Hindi ako masyadong familiar doon sa salitang mantikilya, pero katulad nga ng sinabi ko, ay para siyang butter sa panahon natin ngayon. Yun. Ibig sabihin nito, sa aking pagkakaintindi at pagkakaunawa, kung tayo ay mas magsisikap sa buhay upang abutin yung ating mga pangarap, ay atin itong makakamtan. Gaano man kahirap yung sitwasyon natin sa buhay, kahit na meron tayong mga naanong rejection, discourage, pero kung tayo ay magpapatuloy sa ating hakbangin, ay maabot natin yung ating pangarap. At isang halimbawa na doon, yung halimbawa ay yung pagsunod sa ating mga magulang, doon sa advice nila, yung instruction nila sa atin bilang mga anak, sa ating mga pastora, na palaging nariyan upang tayo ipanalangin, upang tayo ay gabayan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na lagi nilang binabasa at lagi nilang sinasaliksik upang ipakita sa atin kung gaano kahalaga ang salita ng Panginoon. At kung ikaw ay may pastora, ay napakapalad mo at ako, napakapalad natin sapagkat meron tayong mga pastor at pastora, magulang, nanay, tatay. Napakapalad natin kasi meron tayong mga magulang sa laman at sa espiritual na patuloy na gumagabay sa atin, nag-a-advise sa atin sa panahon na hindi natin alam kung ano yung ating gagawin. Yun. Sana ay naunawa mo yung gusto kong sabihin at yung gusto kong ipaunawa sa iyo. Ulitin ko, napakapalad mo kung ikaw ay may pastor at pastora sa iyong buhay. Bakit? Dahil handa silang suportahan ka, ipanalangin ka, ilapit ka sa Panginoon, at patuloy ka nilang tinuturuan. At yun, sana ay naunawaan mo. Hanggang dito na lamang. See you tonight. Devotion. God bless po.